Magandang araw sa inyong lahat guys at welcome back sa ating panibagong spearfishing adventure. Subaybayan nyo guys ang aming pamamana dito sa Talisoy na kung saan nakahuli tayo ng unexpected na klase ng isda. So subaybayan nyo guys ang buong kaganapan sa episode nito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. So tara, let's go! What's up guys, magandang umaga sa inyong lahat at welcome back sa ating panibagong spearfishing adventure. Hindi muna kami guys nagbangka dahil medyo malakas doon sa silangan, kaya dito kami guys ngayon sa Talisoy. Eto, mga kasama, nagmotor lang kami guys. Nagmotor kami, so subukan natin dito. Matagal na rin ako guys na hindi nakapamana sa lugar na to. Eto guys yung spot na nahulihan ko ng 16 kilos na barakuda. Ayan o. Pero matagal na rin yan guys, kaya subukan natin dito. So sa bago pa lamang guys sa ating YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos nating i-upload. Langoy muna tayo, langoy gaming. Pala muna tayong bangka. At bago tayo magsimula, shoutout muna kay Karen Tabuena at kay Jose Tabuena and Nilda Tabuena from Caloocan City, at kay Anthony Poresa from Candelaria, Quezon, Alan Remedios from Digos, Davao del Sur, Kapatagan, Rabino Apolinario from Daet, at kay Danilo Adalim at Chods Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. So maraming salamat guys sa pagsubaybay at panonood sa ating mga adventure. So maraming salamat sa inyo guys. Baka yung 150. Dami guys yung mga banagan guys, banagan or Yari na panahon nila. lobster. Oh, malalaki guys oh. Amot. Ang dami oh. Sayang. Ngayon ya. Paman masog ya? Ayos. So subukan natin guys, daming huling lobster. Panis. Bintol lang gamit guys, bintol. Guys, sa spot oh. 3,000 po pasok niya. Mga tropa. Pa. Subukan natin guys. Sheesh. So first drop natin guys, may nakita ko dito guys na isang Maori sea perch na good size. At sinubukan natin i-dive pump pero medyo malayo pa. At yung unang tira natin paltos guys, kaya bawi tayo sa susunod na dive. At dito guys, umabante na tayo ng kaunti. At dito ambush muna tayo. Tapos dito guys, hindi ko guys napansin may isa palang oriental sweet lips sa harapan ko. At ayun, tinira na natin guys kaagad sa pool. Unang isda natin guys sa araw na ito, isang oriental sweet lips or alatan kung tawagin. Pagkatapos natin guys, may secure yung isda at dito another drop, ambush. At dito may mga lumapit guys na grupo ng oriental sweet lips at dito pumili pa tayo ng sweet lips na papanain. Kaso nga lang guys, nung napana natin medyo napatas yung tutok at ayun, nakawala guys. Grabe, sayang. So parang pagpili ng isda, ayan ang nangyayari guys. Kaya bawi na lang sa susunod na dive.
makatapos natin guys makapag-reload. At dito may dumaan sa harapan natin guys na isang uri ng pating. Hindi ko guys alam kung anong tawag nito sa inyo, pero paki-comment nyo na lang guys kung anong tawag nito sa inyo. At dito dinahandaan ko lang guys na babaan itong isda, kasi di ko naman guys balak panain yung isda. Kaso lang guys may kobya, kaya eto, buti na lang bumagal sila guys nung nilapitan ko, at pabor naman tayo guys sa agos. At dito nang malapit na guys at mamit natin guys yung tamang distance, at saka tayo nag-pull ng trigger. Ayun, sa pull. Akala ko guys dito hindi tumagos yung ating shot, pero good holding shot naman yung naging tira natin dito. At nung napaanan natin guys yung isda na to, medyo malakas pala humatak itong isda na to kahit hindi ganun kalakihan. Around 7.5 kilos guys yung total na timbang nito. At habang hinahatak natin yung isda, nagtatawag ako ng backup. Pero nung nagtatawag tayo guys ng backup, medyo malakas kasi guys yung alon at saka malakas yung hangin, kaya hindi ako marinig nung mga kasama ko. At eto, dinahandaan ko na lang guys na i-recover yung isda para sure na natin na makuha ito. At syempre di pa rin ako sigurado sa naging patama natin sa isda na to, kaya dinahandaan ko lang ito guys. At nang hinahatak na natin to guys, medyo nabuhayan tayo ng kumpiyansa dahil nakikita ko na tumagos naman yung ating shaft papunta dun sa may baba ng hasang, yung kung saan nakapwesto yung puso, kaya dumugo yung isda guys, kaya medyo mas madali siya nang hina. At dito dinahandaan ko na to guys na dakmain para masecure na natin tong isda na to. Yung unang tingin talaga guys, medyo hindi ko masyado naaninag na cobia pala yung kasama ng pating. Akala ko kasi guys isang uri ng remora, pero nung paglapit natin isa pala siyang cobia, kaya sobrang saya natin dahil naka-unlock tayo guys ng isang rare na isda na pinsan lang talaga guys makita dito sa lugar namin. At ako pa yung unang paswerteng nakapanan nito, kaya hindi naman ganun kalakihan, pero syempre matatawag na din natin guys na isang trophy fish itong isda na to. Sa sobrang rare nga ng isda na to, hindi nga namin ito guys mabenta dahil hindi kilala yung klase ng isda na ganito sa amin. Kaya napagpasya na lang namin guys na hatiin at ulamin na lang namin guys, para syempre patikman din namin yung lasa nito. Yeah, naka-unlock din ako guys. Woo, kabya. Kabya. Birang-bihira lang dapat ko guys makapana ng ganito dito sa lugar namin. Birang-bihira lang to sa amin guys, itong cobia. Buti na lang talaga ano siya, naghina-hina yung takbo nyo at napanan natin. At kung umabot po kayo sa part ng video na to, at kung nagustuhan nyo guys yung episode nito, huwag po kalimutan na mag-like at mag-share sa video na to. At kung bago ka pa lamang guys sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos nating i-upload. At sa gusto pa magpa-shoutout, mari lamang po kayo guys mag-comment at ilagay nyo rin guys kung taga saan po kayo, para syempre malaman ko kung saan po naaabot yung ating adventures.
may dumaan na pating. Tapos ito, sinundan ko. Ito yung tinira ko guys, hindi yung pating. Mga weighing around 8 kilos, 7 to 8 kilos, pwede na. So hindi namin to guys ibibenta dahil hindi to kilala yung isda na to dito sa amin. Baka kasi mura lang yung kilo. Kaya uulamin na lang natin to. Power, unlock na tayo guys oh. Isang cobia. Guys, what's up? Catch update. Ito yung huli natin ngayong araw. Nakanlak ako guys ng isang uri ng isda na cobia. So sobrang rare nito sa amin makakita ng ganito. Tagal-tagal na namin guys mamana. Ngayon lang ako nakapana ng ganito. Sa amin sa grupo, ngayon lang kami nakapana. Ito. So. Cobia. Yeah. Yew. Weighing around mga 8 kilos guys, 8 kilograms yan. Weighing around 8 kilos. You know. May kasama siya guys na na pating, uri ng pating na tawag, kung tawagin sa amin, pating na arado. Arado siya, para mukha kasi siyang araro guys. Hindi ko alam guys kung ano tawag ng pating na yon, pero kasama niya. Tapos sinundan natin, tapos buti na lang. Naghinahinay din yung takbo niya, tapos tapos sabay pa sa agos yung posisyon ko, kaya madali ko sila naabutan. Ito Cobia na muti. Cobia. Mga 7 to 8 kilos guys. Yung malaki oh. Ba? Yan oh. Ayan mga tropa oh. Ayun oh. So ayun lang guys ang buong kaganapan sa episode na ito, at maraming salamat at see you sa panibagong episode. Drive safe sa inyong lahat guys, and bye bye. Ay nagkatira man sa ay talaga. Uy, hey, puri. 30 kilo. Cobia. Power. Ayos. Hindi na sila.